goes to Psalm 19, awit Salmo 19. And basahin po muna natin ito sa Tagalog. Awit 19, sa punong mga awit, awit ni David. Nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Sa araw-araw ay nagsasalita at gabi-gabi ay nagpapahayag ng kaalaman. Walang pananalita o mga salita man, ang kanilang tinig ay hindi narinig, ngunit lumalaganap sa buong lupa ang kanilang tinig. At ang kanilang mga salita ay hanggang sa dulo ng daigdig. Sa kanila ay naglagay siya ng tolda para sa araw na dumarating na gaya ng kasintahang lalaki na papalabas sa kanyang silid at nagagalak gaya ng malakas na tao na tumatakbo sa takbuhan. Ang kanyang pagsikat ay mula sa dulo ng mga langit at sa mga dulo niyon ay ang kanyang paligid at walang bagay na nakukubli sa kanyang init. Verse 7, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay totoo at lubos na makatuwiran. Higit na dapat silang naisin kaysa ginto, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto, higit ding matamis kaysa pulot at sa pulot pukyutang tumutulo. Bukod dito'y binalaan ang inyong lingkod sa pamamagitan nila. Sa pagsunod sa mga iyon ay may dakilang gantimpala. Sinong makakaalam ng kanyang mga kamalian? Patawarin mo ako sa mga pagkakamaling di ko nalalaman. Ilayo mo rin ang iyong lingkod sa mga mapangahas na pagkakasala. Huwag mong hayaang ang mga iyon ay magkaroon ng kapangyarihan sa akin, kung gayo'y magiging matuwid ako at magiging walang sala sa malaking paglaba. Naway, ang mga salita ng bibig ko at ang pagbubulay-bulay ng aking puso ay maging katanggap-tanggap sa paningin mo, O Panginoon, ng aking malaking bato at manunubos ko. Ang Diyos po magpala ng kanyang mga salita. Tayo po'y makakaupo na. Sa pagsisimula po ng 2024, 3 Sundays ago na po yan, tayo po ay lalo pang nawa pagpalain ng Diyos sa taong ito. Tayo po mga mananampalataya kay Kristo, mga ipinanganak na muli sa Espiritu, ay pinagpala na po ng Diyos. Kasi yun po yung makikita natin sa Ephesians, sa chapter 1, verse 3 to 14. Isasummarize ko na lang po yung content. Kasi sinasabi doon ni Apostol Pablo kung ano yung pagpapalang espiritual na ipinagpala na sa atin o pinagkaloob na sa atin ng Diyos. Tayong mga nakay Kristo. No? We are already blessed in Christ. Tayo pinagkalooban ng Diyos ng bawat pagpapalang espiritual doon sa kalangitan. Tayo ay inampo ng Diyos. Tayo ay tinubos ng dugo ni Jesus. Tayo ginawang tagapagmana ng kaharian ng Diyos. At tayo ay pinananahanan ng Holy Spirit. Lahat pong ito ay pagpapalang espiritual na meron na tayo. We are already blessed, we who are in Christ. Hindi lamang po yan, tayo po ay pinagkalooban na rin ng Diyos ng tinatawag na biyaya para tayo makapamuhay ng makadiyos na pamumuhay. Makikita natin yan sa sulat ni Peter, sa ikalawang sulat niya, sa chapter 1, verse 3. Sabi doon, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. Sa Tagalog, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. So God has already blessed us. God has never failed to bless us. He has gifted us with salvation and all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His
glory. So already, we who are in Christ are blessed. Blessed na po tayo. And normally, pag tayo sumasapit ng New Year, di ba? Have a blessed New Year, di ba? Nung bati natin, pagpalain ng Diyos ang yung bagong taon, ano? Kaya, as far as our spiritual status, position is concerned, ano? Tayo po ay blessed na. Blessed na po tayo. No? Wala na pong kulang pa sa blessing na binigay sa atin ng Diyos, sa ating kaugnayang spiritual sa Diyos. Wala na. Ang kailangan na lamang po natin, palagi nating iangkop o ipaalala sa ating sarili kung anong blessing na ang meron na tayo. Anong blessing na ang ibinigay na sa atin, tayo na nasa ating Panginoon. Let us just appropriate those blessings that God has given us already, no? Sa bawat araw ng ating buhay, no? Whether we are happy, we are having trials, problems, tayo man ay nahihirapan, napapagod, nanlulupaypay, tayo man ay may sakit, tayo man ay nag-grieve tulad ng ating mga mahal na kapatid, no? Meron tayong pwedeng panghawakan na ibinigay ng blessing sa atin ng Diyos, spiritual blessing. At every time that we come here in this place of worship, we are always reminded, nire-remind tayo ng Panginoong Diyos kung anong blessing na ito na meron na sa atin. Di ho ba? So, tayo ay pumupunta rito at dahil ina-expect natin, we will be blessed all the more. At totoo naman yan. But think about this. We are already blessed in Christ. At yan po yung katotohanan. Mabago man ang daigdig, mabago man ang circumstance ng ating buhay, tumanda man tayo, at kahit tayo ay kunin ng Panginoon, hindi magbabago yung binigay na sa atin ng Diyos. And that's how we should always think ahead, na anuman ang mangyari sa hinaharap na ito ng ating buhay, tayo ay pwedeng humawak sa katotohanan, I'm already blessed. And even for us believers, who are going to die or who may experience death, I don't know, but hopefully none of this year, wala sa atin. Even our own death is a blessing for us. Because the Bible says, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Diba? So, yun po yung atin laging isipin sa ating buhay. Kaya ngayon, dumadalo tayo sa pagsamba dito, umaawit tayo, and then we encourage one another to keep on worshiping the Lord. At sa pamagitan nito, tayo man ay nare-remind once again ng mga blessing na ito na galing sa Panginoon. Most especially, every time we listen sa pagpapahayag ng gospel, palagi pong nire-remind tayo at iniaangkop natin itong pagpapalang ito. Kaya, doon sa mga hindi nakakadalo or pinababayaan yung kanilang pagsamba sa Panginoon, maraming nawawala sa inyo. No? Maraming nawawala sa inyo na panahon na sana naunawaan niyo na kung ano meron kayo sa ating Panginoong Hesukristo. No? So, now, I would like to ask this question para sa lahat. Ano po yung gagawin natin? Siyempre, binilas na tayo ni Lord. Ano yung gagawin natin sa mga blessing na yan, sa mga gifts na yan, sa mga kaloob na yan na binigay sa atin ng Diyos? Okay, ano ba yung binigay sa atin ng Diyos kanina? Spiritual blessing, salvation, forgiveness of sin, paano tayo makapamuhay sa kabanalan, binigay na rin sa atin. Pero other than that, meron tayong mga blessings like we have life, di ba? Meron tayong blessing of life. Okay, meron tayong blessing of strength, buhay, lakas, ano pa? Katalinuhan, salapi. Meron tayong blessing of time. Okay? Now, ito yung mga gift ng Lord sa atin. Binigay sa atin, not just for this year, but halos from the start ng ating paglitaw sa daigdig na ito. From the time that we were born, binigay na sa atin ni Lord yan ng buhay. No? Ano gagawin natin dyan, mga kapatid? Sa buhay na yan, sa lakas na yan, sa talino na yan, sa salapi na yan na ibinigay sa atin ng Lord.
Paano natin gagamitin ito, mga bagay na ito, mga blessing na ito, habang tayo nasa mundo na to? Yan ang ating maging katanungan. Why? Why is it so important? Because ganito mga kapatid, binilas na tayo ni Lord, di po ba? Ibinigay na sa atin lahat itong pagpapalang ito. At yung, kung paano natin tanggapin ito, at ano ang gagawin natin ito, yun ang ating maibibigay namang regalo sa Diyos. Ang Diyos ay nagbigay ng regalo. Ang regalo natin sa Diyos, paano natin gagamitin itong mga blessing na to na binigay sa atin ng Diyos, yung ating buhay. Tayo ay magre-reciprocate ng blessing na tinanggap natin mula sa Diyos by means of utilizing all this gift for Him. Yan po yung ating tugon. So kung ikaw ay gifted sa limbawa, sa gawain ng pagtuturo, sa pagpapaawit, then it's only natural for you to use that para siya ay malugod, mabigyan natin siya ng kaluguran. Now, maging itong Bible, kanina nagpasa tayo ng awit 19. Ang mga Bible ay wala na sa Bible. Kaya kahit ninyo yun, yung dala ay Bible na din. Ang mga Bibles ngayon, nandito na saan? Di ba? Merong pero hindi pa rin Bible cellphone pa rin. Ang talagang Bible ito nasa akin. Anyway, itong Bible na ating ginagamit, ito man ay regalo ng Diyos. Itong Bible na ating hawak-hawak at pinag-aaralan, binabasa, ito ay ibinigay ng Diyos sa atin. 1,500 years ang haba ng tagal ng panahon na ito sinulat. Okay? Nang halos 40 iba't ibang taong manunulat na kinasangkapan ng Holy Spirit. 1,500 years yung panahon ng pagkakasulat at isa lamang ang nilalaman nito. Ang nilalaman nito ay ang pagliligtas ng Diyos sa makasalanang sangkatauhan. That's it. From Genesis 3 hanggang Revelation 22, yun ay tumutukoy sa kasalanan at sa pagliligtas ng Diyos sa kasalanan. 2 lang chapter sa buong Bible ang wala pang kasalanan. Genesis 1 and Genesis 2. Pagdating sa Genesis 3 onwards, ayan na. Yan ang usapin ng kasalanan at hindi lamang yon, yung pagliligtas naman na ginawa sa atin ng Diyos. Kaya, what are we going to do with this Bible? Yun ang maganda ring tanong. Kasi gift ng Lord yung Bible Sino sa inyong walang Bible? Walang Bible. Meron tayong Bible, siguro pwede kayong humingi ng kopya. No? So, ang Bible ay regalo. Ngayon, ang kagandahan po nitong January, ito po yung tinatawag na National Bible Month. Buong January, ito ay proklamasyon ng gobyerno para i-promote ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Okay? So, ngayong araw na to, kasi ang first day of the week is Sunday. So, from today, Sunday, January 21, hanggang sa susunod na Sabado, ito po ay tinatawag na National Bible Week. Buong linggo, National Bible Week. Tingnan niyo po, ito yung kasama sa programa ng government. At yung next Sunday, January 28, ito po ay National Bible Sunday. So tama-tama naman, nire-remind tayo ng salita ng Diyos kung anong dapat natin gawin sa salita niya. Ito ba'y ating binabasa, pinapahalagan? Kasi ito yung regalo ng Diyos sa atin. Dapat binabasa ito, binubulay-bulay, at palaging pinag-aaralan. No? So, kailangan po natin pag-aralan ang Bible. Bakit? Sapagkat sa pamagitan nito, naunawaan natin, nakikilala natin kung sino ang Panginoon. Okay? Yun po yung importante na unawaan, nakikilala natin kung sino ang Panginoon at anong kanyang dakilang plano. At ito'y makakatulong din sa atin para maingatan tayo upang hindi tayo mahulog sa kasalanan. Sapagkat yun ang sabi doon sa Psalm 119:11. Your word I have treasured in my heart so that I may not sin against you. Ang iyong mga salita ay iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Kaya importante pala ang Bible. Blessing ito sa atin. Kaya wag nating kaligtaang basahin ito. Kung gusto natin, ang ating 2024 ay happy, blessed. Di ba? The pathway to blessedness is through meditation of God's Word. Last Sunday's message. No? So wag natin basta-basta kaligtaan ng Bible.
magsimula tayo ng Bible reading natin continually. At nandun lagi ang paalala sa atin, meditate on it day and night. Why? Para tayo lumalim pa sa pagkakakilala sa Diyos, para mapagwagian natin ang kasalanan at maging masaya at kontento tayo sa buhay para maparangalan natin siya. That's the reason why we need to treasure the Word of God. No? Sa China, ini-smuggle pa itong Bible. Okay? Ini-smuggle, ibig sabihin, dumadaan sa Bureau of Custom nila, pagka nakita, kumpiskado. Iho ba? Sa Muslim country, bawal po. Alala ko, nung kami pumunta na Indonesia, bumili ako ng Bible kasi atin kami ng conference sa Jakarta, ng aking may bahay. Medyo na-alarma po ako, baka yung Bible ko lang ang magiging dahilan para hindi kami papasukan ng immigration. So ginawa ko, iniwanan ko sa airport, doon sa isang kainan. Sabi ko, dito muna itong Bible ha. Kami pupunta ng Jakarta, dadaanan ko ito, etong 200, pakiingatan mo. Pagdating ko naman doon, hindi man pala ganun kahigpit sa Indonesia. Anyway, kasi may Bible naman ang cellphone. Anyway, so ganun ho, i-treasure natin yan. No, kaya this year, okay, I hope na wag po nating pababayaan ang pagbabasa. No? Pabayaan ninyo ang manood ng TikTok, pabayaan niyo yung mga CNN na yan, pabayaan niyo yung mga abot kamay na pangarap yan. Wag lang yung pababayaan ito. Okay, hindi nga, totoo yan. Ako hindi nagbibiro. Okay, ako'y nakakapanood din. Anyway, wag ho natin bababayaan bilang ako ho ay, alam ko ang sarili ko, hindi rin ako consistent, pero by the grace of God, okay, ako ho ay nagsisikap na magbasa ng Bible every morning, nasa cellphone nga lang. Now, sa sermon pong ito na aking inihanda, ang title po nito, siyempre may kinalaman pa rin po ito sa salita ng Diyos. Pero yun po isusunod na Sunday, para akma doon sa National Bible Sunday. So, ang title ng aking sermon today, God can be known. Pwede palang makilala ang Diyos. No? Pwede palang makilala ang Diyos. Sa binasa po nating awit 19, meron po akong 3 point dyan. Number 1, una, the glory of God in general revelation. So, tatalakayin ko ang theology of revelation. Ang turo ng salita ng Diyos tungkol sa pahayag ng Diyos tungkol sa kanyang sarili. Yan po yung munang tatalakayin ko this morning para hindi tayo humaba. At yung second, the law of God and its effect in the soul. Yung salita ng Diyos, reviving the soul. Yan ang aking tatalakayin sa Sunday, pati yung point 3, the proper response of the soul to God sa verse 12 to 14. Yan po yung ating tatalakayin, yung 2 and 3 next Sunday. Kaya huwag kayong mawawala kasi mabibiting kayo. Okay? Kasi yung Bible na ating pag-aaralan ay sa susunod pa na yung may kinalaman sa Word of God, sa susunod pang Sunday para naman time dun sa National Bible Sunday. So, nais ko pong manalangin muna tayo. Lord, kami po ay inyong tulungan upang makita namin ang kagandahan ng inyong nilikha at ang inyong kaluwalhatian. Sa pagtingin namin sa kalawakan at sa kaitaasan na ito, Panginoon, ang daigdig, hindi namin nakikita ang eroplanong lumilipat, kundi ang kalangitan ng ulap, ang kaluwalhatian ninyo. Nawa, samahan niyo po kami at bigkisin niyo po ang aming puso, Panginoon, sa pakikinig ng inyong aral. Sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, ang premise ko po dito, if God can be known, how? Kung Diyos ay pwede palang maunawaan, makilala, paano? Paano makikilala ang Diyos na Espiritu, walang laman at buto, ng taong mortal? Paano makakilala ang Diyos na infinite ng taong finite? Diba? Paano makakilala ng taong makasalanan ang Diyos na banal? It's impossible, right? Pag tinignan natin, napakalayo. Pero ang kagandahan nito, mga minamahal ko, hindi po ang nag-initiate upang ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili ay tayo. It is God who initiated, who made the way para i-introduce, ipaunawa, ipakilala niya ang kanyang sarili sa taong makasalanan. Because kung hindi ang maunang magpakilala ang Diyos, hindi na makikilala ng tao kailan pa man ang Diyos. Totoo po yun. Ang una nag-initiate na ipaunawa niya ang kanyang sarili, ay walang iba kundi ang Diyos mismo. At kung hindi niya ginawa ito, no man will ever know Him.
So, lagi nag-i-initiate ang Diyos. No? Sa creation, ang nag-initiate ang Diyos. Okay? Sa redemption, kaligtasan, ang nag-initiate ay ang Diyos. At sa pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili, sa sangkatauhan, ang nag-initiate nito, una ay ang Diyos. Hindi ang tao ang humanap sa Diyos. Ang tao ay hinanap ng Diyos at ang unang naghanap ay siya. No? Sapagkat, sabi ko nga, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay immortal, tayo immortal, ang Diyos ay walang pasimula at walang katapusan, tayo ay mayroong pasimula, ang buhay sa daigdig na ito, may katapusan din ang buhay sa daigdig na ito. Ang Diyos ay walang hanggan, tayo makasalanan, siya ay banal, at hindi natin po pwedeng i-level sa ating level ang Diyos. Sapagkat siya ay the other one, siya ay naiiba, hindi tayo kanya, tulad niya. At siya yung nagkusa, ipahayag ang kanyang sarili sa atin. At para maliwanagan natin ang Diyos, kung paano niya inihayag ang kanyang sarili, no? Alam natin ang kanyang paraan ng pagpapahayag ay sa pamagitan ng tinatawag na general revelation at special revelation. Okay? Pag sinabing general revelation, okay, ito ay tumutukoy sa nilikha ng Diyos. Okay? Ang special revelation naman ay tumutukoy sa salita ng Diyos sa Bible. Okay, so unahin muna natin ito sapagkat kahit na tayo ay may general revelation, kailangan pa rin natin ng special revelation ng salita ng Diyos para lubusan nating makilala ang Diyos. Now, pag sinabing general revelation, it answers the question, how can God be known outside of the Bible? Kung wala ang Bible, paano maunawaan, makakilala ng tao ang Diyos? Paano niya makakilala na mayroong isang manlilikha na gumawa ng isang nilikha kung wala ang Bible? Yun po yung ating titingnan. Ngayon, ito po ay medyo may pagka-theological sapagkat gusto ko po makita ninyo kung paano nag-inisip ang Diyos ng dalawang pahayag na ito. Special revelation sa susunod na linggo at general revelation. So, dito sa pamagitan po ng general revelation, meron po tayong tatlong aspeto o bagay o katotohanan kung paano ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng nature, history, at humanity. Ito po ang nakapaloob sa general revelation. Nature, no? Yung Psalm 19, mamaya titingnan natin, pero gusto kong tingnan natin ang Romans chapter 1, verse 19. Ito po yung indictment ng Diyos, no, sa mga taong aayaw manalig sa Kanya. Okay? Sabi doon sa verse 19 and verse 20, what can be known about God is plain to them because God has shown it to them. For His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. So, tingnan po natin ito. Tingnan po natin yung sinabi ni Apostol Pablo dyan. What can be known about God is plain. So, malinaw na, klaro na, kung ano ang po pwedeng maunawaan patungkol sa Diyos na lumikha. Okay? Sapagkat ang Diyos din ang nagpakita nito sa sangkatauhan. Ito po ay buong sangkatauhan, no? Sa verse 20, ito po, yung mga katangian ng Diyos, yung hindi nakikitang katangian, yung kanyang walang hanggang kapangyarihan, yung kanyang pagka-Diyos, ay mauunawaan. No? Malinaw na malalaman, maunawaan. Kailan? Simula pa nung likhain niya ang sanlibutan. Paraan ng pagkaunawa doon sa mga nilikha. Ibig sabihin, ang lahat ng mga bagay na nakikita natin, ito ay nilikha ng Diyos. Walang bagay na hindi nilikha ang Diyos. Okay? At sa pamagitan ng mga nilikhang iyan, huwatig po yan, nagpapaunawa sa tao na hindi lang basta yan ay lumitaw diyan, na walang nagdisenyo, walang umimbento, walang
gumawa. Karamihan sa mga atheists na niniwalang ganon, no? Walang Diyos. Kung kaya lahat ng mga bagay na yan ay biktima lamang tinatawag na Big Bang Theory. Okay? Ng tinatawag na theory of evolution dahil nga walang Diyos. They reject God. Pero ang katotohanan yan, lahat ng mga bagay na nakikita natin, ito ay pawang nilikha ng Diyos para maunawaan ng tao na mayroong Diyos. So ang layunin ng paglikha ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian at kabilang na tayo mga tao, para maunawaan natin na mayroong Diyos na manlilikha. No? Kayo ba'y papayag na kayo galing sa unggoy? Di ba hindi? Ang unggoy hanggang ngayon, unggoy pa rin. Tayo, hindi tayo nagtatransform, no? So, ibig sabihin, talaga nilikha ng Diyos ang bawat bagay, mga hayop, mga ibon, mga isda, mga kalawakan, at mga karagatan at kabundukan, lahat yan ay nilikha ng Diyos. Okay? Kaya ang sabi dito ni Pablo, wala nang may dadahilan pa ang tao na hindi nila alam na may Diyos. They have no excuse anymore. Because pwede nang maunawaan, makilala na mayroong Diyos sa pamagitan ng kanyang mga nilikha. And yet, ang tao ayaw kilalanin na mayroong isang manlilikha. Number 2, hindi lamang through nature, nagpahayag ang Diyos ng kanyang sarili, kundi maging sa kasaysayan ng sandaigdigan, through world history. Okay, kailan ba nagsimula ang civilization, di ba, ng tao, no? Anyway, tingnan natin na sa Bible, ang ating magiging basis pa rin yung salita ng Diyos. Kailan nagsimula, nagbago-bago ang wika? Genesis chapter 11, di ba? Nung magtayo ang tao ng Babel, Torre sa Babel, ay ginulo ng Diyos ang mga tao sa pamagitan ng pagkakaiba-iba ng wika. Kaya makikita ninyo why ako marunong mag-Nihongo kahit kaunti, di ba? At ang mga Hapon, minsan kailangan pag-aralin ng Tagalog. Ibig sabihin, pagkaiba ang Hapon at ang Pilipino, magkaiba ang Ilocano at ang Bisaya, magkaiba ang mga Isarog. Tiyo ba? Bakit yan ay ang Diyos ang nagtakda niyan? Genesis 11. Hindi lamang yan, yung mga pamahalaan sa daigdig, mga government, mga monarchies, yung mga kaharian, mga imperyo, ang lahat ng yan ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng Diyos. Di ba? Pag tinignan natin, ang laki pala ng Diyos. Ang kanya palang power ay gano'n na lamang to the point na siya nag-oversee ng lahat ng ito. Lahat ng pakasaysayan ng sangkatauhan. No? Sabi sa Job 12:23, He, speaking about God, He makes nations great. Di ba? Okay. And He destroys them. He enlarges nations and He leads them away. Now, sino ang superpower sa panahon ngayon? US. Tapos yung China, humahabol, di ba? Ang Diyos, ang nangangasiwa ng mga bansang iyan. Pero time will come, babagsak din sila kung gugustuhin ng Diyos. Sino ang makapangyarihan sa panahon ng mga Israelita? Di ba ang Babylonia? Pero sila natalo rin ng Persia. Di ba? So, nakikita natin na sa kasaysayan ng human history, ng world history, involved ang Diyos. Pero ang problema nito, hindi mo basta maunawaan ito. Sa karaniwang taong hindi nag-aral ng history, hindi nila basta makikita na ang kamay ng Diyos ay nandoon sa history. So, kinakailangan nito ay pag-aaral. No? Ganun pa man, given na yan, ang Diyos ay siya may bahagi sa world history. Siya nangangasiwa. Psalm 47:7, For God is the King of all the earth. Sing praises with a sound. God reigns over the nations. Ang Diyos ay naghahari sa lahat ng daigdig. Lahat ng nasyon, lahat ng lahi, lahat ng wika. Ang Diyos na naghahari. Siya ang nangangasiwa. Ganyan kalaki ang Panginoon natin. Daniel chapter 2, verse 21. Tingnan nyo ha. He changes times and seasons. Ano bang mga generation na tayo ngayon? Generation X, Y, Z na ba? So, ang Diyos pa rin ang nangangasiwa dyan.
Hindi lamang yung winter, summer, fall, and spring. Tayo, rainy and dry and wet season lang tayo. Pero ang Diyos na nangangasiwa niya, no? He changes time, sabi diyan. He changes time. Nasa na? And seasons. He removed kings and set up kings. Oh. Siya ang nag-aalis ng hari at siya rin ang naglalagay ng hari. No? Kaya tayo ay nananalangin ng inilalagay ng Diyos na Pangulo, niloloob niya siya ay maluklok. No? Si Nebuchadnezzar nga na haring pinakamakapangyarihang hari ng Babylonia. Ay nung minsan ay napagmasdan niya ang kanyang kaharian ay napakalawak, napakamakapangyarihan niya ay siya ay tunay na nagmalaki sa kanyang sarili. Anong ginawa ng Diyos? Hinambol siya to the point na siya ay napatapon sa parang na kumakain siya ng pagkain ng mga wild animals. Bakit? For him to learn humility. Sapagkat naunawaan ni Nebuchadnezzar na ang Diyos pala nagbigay ng kapangyarihan sa kanya. It's not on his own power. Kung bakit siya naging superpower ang Babylon at that time. It is God. So imagine, God is involved. Pagan ito Pagan si Nebuchadnezzar. Ito, napakaganda rin. Acts 17:26, 27, nung si Paul ay napunta sa Athens, kinonfrontan niya ang mga taga-Athens sa Greece. Sabi niya, you worship the unknown God. Ito ipapakilala ko sa inyo, the God that you worship, the unknown God. Ito yung Diyos na dapat sambahin. From one man, so speaking of Adam, from one man, he made all the nation. Now, nawala na yun sa panahon ng baha. Di ba? Namatay lahat ng tao ng panahon ng flood. Genesis 6-8. Now, sinong pumalit? Si Noah. Salamat, Ate Christine. So, from Noah at sa kanyang mga anak, nagsimula iba-ibang mga lahi sa daigdig. So, ang Diyos pa rin ang nangasiwa niyan. Di ba? Ano sabi doon? He made all the nations that they should inhabit the whole earth and He marked out their appointed times in history. Imagine, merong mga kaharian na wala na. I was looking for the remnant, yung mga tira-tiranan ng mga Assyrian. Hindi maintindihan, sila daw ay mga Caucasian, Assyrian, kasi naging powerful ang Assyria, di ba, at that time, mga taga Ninive, no? Panahon ni Jonah. Ngayon, wala na, hindi nila mapinpoint, sino ang lahang ito? Caucasian ba ito? Ibig sabihin, siya yung nag-a-appoint ang Diyos, kung kailan sila tatagal yung lahi nila. And the boundaries of their lands, yan, ito yung tinatawag na gera ngayon sa Ukraine. At saka si Russia. Yung mga boundaries, gustong palawakin ng Russia, yung boundary nila, gustong kami yung lupa ng Ukraine, di ba? Ang sabi lang, isasakupin ng NATO ang Russia. No, it will not happen. Pero, ang Diyos pa rin ang tatakda, lumalaban ang Ukraine. Di ba? So, yan ang nangyayari. Ang Diyos ang nangangasiwa ng lahat ng yan. So, God did this so that they would seek, yung palang layunin. Bakit naglagay ang Diyos ng mga boundary? Para ang mga tao ay hanapin siya. Ito namang China, sa totoo lang, laki-laki na ng kanilang mga lupain di ba? Gusto pa tayo ay, sakupin yung ating ganang atin, Hindi na nga natin kinukuha yung bandaroon pa ng kanila. Yung atin ay 200 nautical miles lang from the seashore sa Palawan. Yung sa kanila ay 1,500. Imagine, Kaya nagkakagulo. Pero ang layunin niyan ay para maghanap ang tao sa Diyos. Ito, hindi natin nakikita ito sa history kasi hindi tayo mahilig sa world history. No? Pero pag atin pong binasa ang world history, kasaysayan ng mga bansa sa daigdig, akala natin ay si Hitler pala ang dahilan ng ang Diyos ay nasa likod ng pangyayaring ito, no? Ng mga pangyayaring ito sa kasaysayan ng daigdig. Nasa likod. Hindi ko sinasabing tinotolerate at kinukonsinti ng Diyos ang kasamaan at kasalanan ng mga tao, no? Pero siya pa rin ang nangangasiwa ng lahat ng mga pangyayari. Ngayon, merong digmaan sa Middle East. Okay? Sasabihin ba natin wala ang kamay ng Diyos doon?
pinababayaan ng Diyos ang mga bansa doon. Ito pang pinakamatinding sa kasaysayan ng sandaigdigan na magpapatunay na ang Diyos ang may hawak. Gaano kaliit ang bansang Israel? Gaano kalaki ang mga bansang nakapalibot sa kanila? No? Gaano ka-small ang bansang Israel? Noon pa nga, napakaliit na. Lalo na hanggang ngayon, naghati pa sila ng Lebanon at ng Palestine, di ba? Pero sa kabila nito, mga kapatid, hindi lang sa hindi matalo ang bansang ito, kundi ang layunin ng Diyos, He was able to preserve this race even up to this point of time. Sabi ko nga, mga Syrian, wala na. Ang mga Philistine na tinatawag noon, yung mga Filisteo, yung kalaban ni Samson, di ba? Si Delilah, mga ganon. Hindi rin matrace kung nasaan lahi nila. Kasi hindi naman sila yung original na mga Filisteo na nandito ngayon sa Palestine. Iba pa rin sila. Di ba? Pero itong bansang Israel, dahil ang kamay ng Diyos ay nangangasiwa sa kanilang destiny, hanggang ngayon, nananatili sila. Kahit sila ay maliit na bansa, ang Diyos na nagpoprotekta sa kanila. Di ba? So, yan ho ay pangangasiwa ng Diyos at bahagi yan ng general revelation. At ito pa ang pinakamatinding proof na kung saan ang okay, dagdag ko pa ito kasi napakaganda rin ito. Isaiah 45:5-7. I am the Lord, there's no other God. There's no other. Apart from me, there's no God. I will strengthen you. Pangako ito ng Diyos sa kanila. Though you have not acknowledged me, so that from the rising of the sun to the place of its setting, people may know there is none beside me. I am the Lord and there is no other. I form the light and create darkness. I bring prosperity and create disaster. I, the Lord, do all these things. Ito pong Isaiah 45, ito yung pagtawag ng Diyos kay King Cyrus ng Persia para siya ang tumapos sa pamamahala ng Babylonia, si King Cyrus. Kaya sabi niya, I will strengthen you. It refers to Cyrus, palalakasin kita. Kahit hindi mo ako kinikilala, okay? Ikaw ay kakasangkapanin ko para yung aking bayan ay maibalik sa sarili nilang lupain. Di ba? So, even this pagan King Cyrus was used by God to further His plan for His people. Imagine that, ano? So, sa world history yan. At makikita natin naman, ito yung panghuli. Yan, sa humanity. Sino ang pinakamataas na nilikha ng Diyos? Sa lahat, ang tao. Ano ang katangian ng tao na kaibahan sa mga hayop? Ang tao mayroong, kakayanang magpasya, kakayanang lumikha. Lahat nasa tao, na wala sa hayop. Okay? At yung moral faculty na meron ng tao ay wala din sa hayop. Ang moral faculty na tinatawag, yun pong kakayanan ng tao na distinguish between right and wrong. Ano ba yung mali? Ano ba yung tama? Kahit na mga hindi Kristiyano, alam nila na may mali doon sa kanilang ginawa. Tama? Dahil sa konsensya. Lahat ng tao may konsensya, may budhi. Lahat ng tao ay mayroong tinatawag na moral faculty na nilagay ng Diyos sa buhay niya, sa puso nila, para ito ay mag-remind sa kanila ng tama at ng mabuti para sila ay maghanap pa rin sa Diyos. Ngayon, tingnan natin sabi ni Paul doon sa Romans 2:11-16. Sabi ni Paul dyan, ang bilis ko Pakibalik na lang. Mabasahin ko yung Romans chapter 2, verse 1-16. Verse 11-16, sorry po. Sa English, for God does not show favoritism. All who sin apart from the law will also perish apart from the law, and all who sin under the law will be judged by the law. For it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous. Indeed, when Gentiles who do not have the law do by
do by nature things required by the law. They are a law for themselves. So, gusto kong tingnan natin yung salita dito ni Paul. When Gentiles, itong mga Gentiles, hindi mga Hudyo, mga pagano, sumasamba sa mga tao, sa ribulto, sa mga heavenly bodies, na walang kautusan, ibig sabihin, wala ang salita ng Diyos sa kanila, do by nature things na gumagawa sila according dun sa law na wala sa kanila, na hindi nila naunawaan. Gumagawa sila ng tama na sinasaad sa kautusan. Meron silang sariling kautusan na tama sa kanilang ganang sarili. Okay? Tingnan ho ninyo, nung kami nag-aaral, alam ko kung si Brother Obi nung nando sa TCU, nag-aaral tayo ng Eastern religion, di ba? Sa Buddhism. Di ba pinagkumpara yung Book of Proverbs ni Yamato Sensei? Yung Book of Proverbs at saka yung Dhammapada Buddhism, napaka-close. Bakit sila nakagawa? Ito mga Buddhist, alam naman natin, hindi naman sila Christian, di ba? Bakit halos magkatulad yung mga writings sa Book of Proverbs at doon sa book nila, Dhammapada Buddhism? Wala silang alam sa law of God. And yet, napakaganda ng mga writings nila. Di ba? So, ibig sabihin, talagang yung sense of religion, sense of godliness, innate. Innate. Ibig sabihin, nandyan na yan sa tao, at yan ay isang patunay, may stamp yaan ng Diyos. Kasama yan sa built-in mechanism ng Diyos para sa ating bawat isang tao sa daigdig. Paano, pastor, yung pinakamalupit, pinakamasama, mamamatay tao? Meron pa rin yan. Meron pa rin. Kaya lang, they reject it. They reject it. Itong sense of deity, tinatawag ni John Calvin, na bawat isang tao mayroong sense of deity or pagnanais sa Diyos, para sa Diyos. That is why, di ba nyo napansin, bakit maraming relihiyon sa mundo? Dahil ang mga tao ay mayroong pagnanais para sa Diyos. Kumilala that there is a divine being outside of themselves na po pwede nilang luhuran, sambahin. The problem was, they do not understand from the special revelation sino ba ang Diyos na dapat nilang sambahin. Yun ang problema. Kaya kulang yung general revelation. Kailangan ang special revelation para makilala natin kung sino talaga ang Diyos na ito na lumikha ng sansinukob. Sapagkat sa kanila, for example, Thomas Aquinas, yung tinatawag na natural theology, hiwalay sa Bible, kahit walang Bible, you can know God. Definitely not. We do not agree with that. Without divine revelation, you cannot know God. Totoo. Without divine, pero para sa kanila, natural theology, okay, pag sinabi natural theology, tingnan si Thomas Aquinas, Catholic theologian yan. Ang Diyos pwede makilala ni numan kahit walang scripture. Through sense experience, ng karanasan nila. Through their own reasoning. Ay, siguro may Diyos nga. Bakit ako naglalakad? Hindi ako nahulog sa banging ito. Ay, kakadilim ng aking nilalakaran. Bakit? May mga ganun tao ako nakakausap. Siguro may Diyos nga. Bakit ako hindi nabangga? Muntik na ako mabangga. Siguro may Diyos nga. Bakit ako mamamatay na't lahat? Ako nasa ICU na. Ako biglang nabuhay pa. Siguro may Diyos nga. Nakikita po ninyo, ganun ho yung mga tao. At doon sila nagbabatay ng kanilang unawa, there is God. Why? Because umandar yung reasoning, bakit umandar yung kanilang reasoning, pangangatuwiran, because of their experience. And that is natural theology. Now, for us, we know that there is God. No matter what our experience is in life, there is God. Period. We believe that there is God who ordered all things to happen to us. Period. For what purpose? For our own good and for His own glory. Period. Di ba? Ganon tayo mga Kristiyano. Pero for them, salat. Ngayon, tingnan ko po, ano po ang inyong pagkakilala sa Diyos? Based po ba dyan lamang sa general revelation? Merong budhi. Na ano problema pa rin ito? Yung wrong expression of worship. Because unless you know God,
for who He is, as is revealed in the Scripture, you cannot worship. Your form of worship to God will be an abomination before Him. Because you are not worshiping the true God, you are expressing this kind of worship not to the true God of the Bible. Na kahit magpatira pa dyan, kahit paluin mo ang sarili mo ng kung ano-anong mga pagpapahirap tuwing mahal na araw, pag hindi mo kilala ang tunay na Diyos na na-reveal sa Scripture, walang kasaysayan yan, yung mga pagsamba na yan. Kailangan mo ang special revelation, and that would be for Sunday. Now, next. Okay. Now, tingnan natin itong psalm. I like this psalm of David. Kanina nasa ko sa Tagalog para ginawa kong PowerPoint sa English. Now, basahin natin ulit. Hanggang verse 6 lang po ating tatalakayan. Psalm 19. So, makikita natin, for the director of music. So, si David po ang nag-compose nito. At ang kanyang komposisyong ito ay ibinigay niya sa siguro choir director at the time. For the director, siguro yung nangangasiwa ng pagpapakanta sa pananambahan sa templo. So ibinigay niya. Or sabi ng iba mga theologian, siguro ang talagang director of music ay walang iba kundi ang Diyos. No? So anyway, whoever he is, pero siya ang nag-compose at ibinigay niya ito sa director ng musika. Now, sabi doon, the heavens declare the glory of God. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. The skies proclaim the work of His hand. Ang kalawakan ay nagpapahayag ng gawa ng kanyang mga kamay. Day after day, they pour forth speech. No? Bawat araw ay sila ay nagsasalita. Night after night, they reveal knowledge. Gabi-gabi, nagpapahayag sila ng kaalaman tungkol sa Diyos yan, ano? Kaalaman tungkol sa Diyos. Pero sa mga, sa mga scientists, sa mga astrologists, astronomers, ang kanilang inaaral lang knowledge about gaano kalayo ang distansya ng araw sa mundo, ilang million miles, di ba? Yan ang kanila. Pero, ibig sabihin ng ditong knowledge, gusto ni David na maunawaan na ang Diyos talaga ang kailangang makilala sa likod ng pagkakalikha niya ng sang kalawakan na to. They have no speech, hindi sila nagsasalita. They have no words, no sound is heard from them. Yet, their voice, hindi sila nagsasalita. And yet, meron silang tinig. Meron silang pinapahayag. Meron silang pinoproklama. Ay itong tinig na ito ay pumupunta sa tinatawag na dulo-dulo ng daigdig. Their words to the end of the world, in the heavens, God has appointed His speech a tent for the sun. So, ang tingin dito, yung kalangitan, kalawakan, parang isang tabernakulo. Alam niyo yung tabernakulo sa kanilang kultura. Sila ay mga nomadic people, meaning ang kanilang tirahan ay hindi aircon, kundi tolda. Sino sa inyo nagsundalo? Sino sa inyo ang Boy Scout? Siyempre, magpipits ka ng tent. Di ba, ang tent, merong opening, di ba? So, dito sa gitna, normally, papasok ka doon. Pag pumasok ka doon, matutulog ka, may kukunin ka, sasarado mo yon. Tapos, ibubukas mo ulit yung tent pag lumabas ka. Now, that is the picture of the sun. No? Yung pagbukas ng tent, kada umaga, no, ganun ang tingin ni David, ginamit niya yung paglalarawan ng ng tolda, na parang ang kalangitan ay tolda ng araw, na kung saan papasok siya, ibig sabihin, lilubog. At lalabas siya sa tent, ibig sabihin, bukang liwayway, no? Dawn or umaga. Ganyan yung tingin, paglalarawan ni David sa kalangitan, sa kalawakan ng likha ng Diyos. At inihalintulad niya ito sa parang isang atleta. Ano ba yung atleta? Athlete, champion. Ibig sabihin itong malakas, masigla, at the very prime of his youth. Ganoon ang paglalarawan niya tungkol sa araw na lumulubog at sumisikat. It rises at one end of the heavens and makes its circuit to the other. Nothing is deprived of its warmth. So, now, gusto kong tingnan natin itong mga ilang bagay na binanggit ni David dito.
tungkol sa pagpapahayag, revelation ng Diyos ng kanyang ganang sarili through nature, through the created thing. No? So, dito ho, sabi ni C.S. Lewis, I take this to be the greatest poem in the Psalter and one of the greatest lyrics in the world. Para kay C.S. Lewis, ang Psalm 19 daw, ito yung pinakadakilang tula sa buong mga awit, 150 na awit sa Book of Psalm. At ito ang pinakadakilang lyrics o content ng awit sa buong sanlibutan. Ganon niya tinuring yung Psalm 19. No? So, nandun ang kanyang labis na paghanga at pagpapahalaga. And God speaks who He is through His created things, through nature. Ipinahayag dito ni David sa awit na ito ang kanyang pagkilala sa glory ng Diyos. Na sa tuwing titingala si David sa kalangitan, makikita niya yung makapal na balumbo ng ulap, yung asul na kalawakan ng kalangitan, makikita niya yung kagandahan at ningning maging sa gabi ng liwanag ng buwan at ng mga bituin. At alam ni David na mayroong isang makapangyarihang lumikha sa mga bagay na to. Alam niya ni David. Kaya ipinahayag niya, the heavens declared the glory of God. At ang Diyos na ito ay sobrang artistic, sobrang creative sa kanyang pagdi-display sa kalawakan ng kanyang mga nilikha. At hindi lamang sobrang artistic ng Diyos, kundi siya yung pinakamahusay na engineer. Kalkulado ng Diyos ang distansya ng araw sa mundo. Hindi sobrang layo para hindi naman tayo giniginaw palagi. At parang laging winter ang season sa buong mundo. Hindi rin sobrang lapit para ikaw ay hindi matunaw sa init. Ganyan ang engineering ng Diyos sa pagkakadesenyo sa kalawakan. Maging mga planeta na ang Diyos pa rin ang nangangasiwa ay hindi nagbabanggaan. Kahit yung mga asteroid na kinatatakutang babagsak sa mundo, ay mga kapatid, ito man ay nasa pangangasiwa ng Diyos at hindi nangyayari. Diyo ba? We should be worshiping our God because of His glory. Created things, nakadisplay dyan ang kanyang glory. So para kay Spurgeon, sabi ni Spurgeon, ang kalangitan ay librong sinulat ng Diyos. Para kay Spurgeon there are two books. No? He who wrote the Bible, the second and clearest revelation of His divine mind, wrote also the first book, the book of nature. Now, gusto kong tingnan natin ito. Quote ni Spurgeon. Ang Bible, ang sabi ni Spurgeon, second clearest revelation. Ang Bible, the Scripture, ito ang pangalawa sa pinakamalinaw na pahayag ng Diyos sa tao tungkol sa kanyang pagiging Diyos. Okay? Ibig sabihin, meron pang mas na una. And that would refer to the person of Jesus Christ, God incarnate. Because it was the Lord Jesus Christ who revealed God to men, to us, to His first disciples. If you have seen me, sabi kay Felipe ng Panginoon, you have already seen the Father. So the first clearest manifestation, revelation of God is in the person of Christ. And the second is what? The Bible. What about the nature? Sabi niya, bukod sa Bible, meron pang another book of God's revelation to mankind, and that is the created thing, the nature. No? Kaya maganda ho sa umaga, no? Maganda, lumabas kayo ng bahay, magkunat-kunat, no? Tapos tumingala kayo. Kita niyo yung araw. Huwag kayo maiinis pag wala yung araw. Lalo paglakit, pag ano. Salamat kayo, Lord, thank you for this day. Sa gabi, bago kayo matulog, tingnan ninyo ang kalawakan ng mga stars. Tingnan niyo kung may buwan. Kami tuwan-tuwa ang aking mga anak sa buwan. Lalo na pag malaki. Meron time na malaki yung buwan na yun. No? Sobrang laki. Alam niyo, na-amaze kami dyan. Na-amaze kami kasi ang Diyos ang kumikilos sa mga bagay na to.
At nagre-reflect yan kung paano ang Diyos ay makapangyarihan. Imagine, yung buwan na ating nakikita sa Pilipinas, buwan na nakikita sa Alaska. Ang araw na nakikita sa Alaska, siya ring araw na nakikita sa Australia. North Point, South Point, no? Ng mundo. Opposite. No? Yan ay nagpapahayag, nagsasalita na mayroong Diyos na lumikha at nangangasiwa ng lahat ng pangyayari sa kasaysayan ng sandaigdigan. Kung ang world history ay pinangangasiwaan ng ating Panginoon, gaano pa kaya ang ating individual na buhay? Nakilala niya tayo sa pangalan bilang ng Diyos ang bilang ng ating buhok. Na siya yun nangako, huwag kayong mabalisa. No? Kundi magtiwala, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon ng panalangin, may pagpapasalamat at ang kapayapaang di malirip ng kaisipan na mag-iingat sa inyong mga puso. Ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay ay may malasakit sa iyo at sa akin na kanyang anak. Di ba? We should be able to worship God. We should be able to see the bigness, the greatness of our God. No? Now, what if mga kapatid, mga minamahal ko sa Panginoon, what if pag sa gabi, wala kayong makitang stars? No? Diba parang napaka-gloomy. Ang tawag ko dyan, what a gloomy night. What a sad night. No stars. Buti pa, matulog na lang. No? Pero what if, bukod sa walang stars, pagtingin mo, the following night, kinabukasan ng gabi, ganun pa rin, hanggang sa ikaw ay mamatay, kiluhan ka sa daigdig na ito, sa daang taong ka na mamatay, walang liwanag na lumitaw. Walang liwanag, puro na lang gabi at puro na lang kadiliman. Will you enjoy? Kahit pa may internet? Will you enjoy that kind of? No. Why? Because we know that darkness represents something that is not so good. Sun represents something that is good. Okay? The opposite. Night, it's about darkness. Sun, light, bright light, good mood. Para wala kayo sa mood. Good mood po ba kayo? Yeah. Tingnan nyo araw. Huwag ko tayo magre-reklamo. Init naman. Pasalamat tayo at may init. Paano kung puro lamig? Di ba? Ang ganda ng init kanina. Kahapon medyo umambon. Pasalamat tayo at umulan. Paano kung hindi umuulan? Di ba? So, tayo madalas hindi natin na-appreciate. Ito ang ginawa ng Diyos. Minarapat ng Diyos na mangyari sa araw na ito. Ang ginagawa natin, ayaw ko. Ayaw natin. Bakit? Tayo ba may karapatan magdikta sa Diyos? Diyos, gusto ko ulan ngayon. Bukas, araw. We cannot do that. We are not God to tell God na ganun ang gawin. Di ba? Now, itong mga heavenly bodies, mula sa pananaw ng ating mga plain eyes, without the aid of telescopes, we can say, kung wala tayong gagamiting telescope, sun is the biggest. Right? Pag tumingala ka, alam mo, sabihin mo yung bituin ng pinakamalaki. Which is true. Without the aid of telescope, sasabihin mo, ang araw ang pinakamalaki. Nung sa Latin ito ni David, wala pang telescope. Di ba, sir? Science teacher si Sir Angelo, no? Ibig sabihin, pinakamalaki talaga ang araw kapag walang telescope sa kalawakan, ano? Kasi meron pang mas malaki sa araw. Am I right, sir? Meron pang star na mas malaki pa sa araw. Tama ba ako? Nang araw daw ay isang star? Sino ba sa'yo nasa Munsay? Anyway, meron ganun, ano? Di ba? Ibig sabihin, meron pang mas malaki sa araw kung gagamitan mo ng telescope. Pero kung walang telescope, eto. Ang araw ang pinakamalaki. At ito'y sapat na para magpahayag na mayroong isang being na hiwalay sa tao, napakatalino, malikhain at makapangyarihan ang lumikha sa araw na ito na napakalaki. Period. At ang tanging magagawa lamang ng mga tao ay pagmasdan ito.
At para sa mga matatalino, hindi sapat ng pagmamasdan, malaman ko nga kung gaano kainit ang araw. Aking kakalculate ang temperature. Malaman ko nga kung gaano kalayong araw sa mundo. Para sa mga matatalino, yan ang kanilang tutuklasin. Pag-aaralan nila ang katagian ng araw. Ngunit, walang sino man po pwedeng makapagsabi na basta na lamang lumitaw itong araw nang hindi siya hahanga sa kaniningan ng araw. At kahit nasabihin niyang walang lumikha sa araw, hindi niya mapipigilan sarili na mapahanga o ma-amaze sa araw. Kahit hindi siya naniniwala sa Diyos na lumikha. Na hindi maapektuhan ng init nito ang kagandahang dulot ng init ng araw sa planetang kanyang tinitirhan. Kahit hindi siya naniniwala sa Diyos, pag tiningnan niya itong epekto ng araw sa planetang mundo, kung paano magkakaroon ng process ng photosynthesis sa mga halaman na kailangan ng araw, no? Hindi niya nakikita ang Diyos, pero mahahanga pa rin siya. Dahil ito ay gawa ng Diyos kahit gaano pa ang kanyang pag-reject. Sino sa inyo ang gusto ang sunset? Taas ang kamay. Anong meron sa sunset? Sino? Okay. Taas ang kamay ng gusto ng sunrise. Ang dami. Pwede nga. Gusto niyo? Yung sunrise. Di ba sunrise? Tamad akong bumangon. Trabaho na naman, di ba? Pagod na ako, no? May assignment pa ako sa school, ayaw ko nang pumasok, game na. Di ba may mga taong gano'n, ayaw ng sunrise. Gusto, gabi. Ano meron sa gabi? Sleep. Di ba? Oh, Black Rider, yan, ang gusto. Pero ang punto ko dito, mga minamahal, namamangha tayo dun sa sunrise, ang iba sa atin gustong sunrise. Okay? Pagka ho kayo ay magja-jogging sa sports complex, maganda ho bago pumutok ang araw, nandun na kayong ganda. Pero pagka gusto niyo ang sunset, pupunta kayo sa isang lugar na kung saan napakaganda ng tanawin, di ba? Kasama mo yung mahal, kayo nagbubulay-bulay, sabihin mo sa yung kasama sa mahal, paano kaya kung pareha na tayong lulubog? Katulad ng araw na yun, iibigin mo pa kaya ako? Mga ganun, di ba? Very romantic. Now, ito ho, tingnan ho natin, ito ho ay walang tigil. Sunrise, sunset, sunrise, sunset, sunrise, sunset. Di ba? Sunrise, sunset. Okay. Kaya ayaw mong pansinin, sisikat ang araw. Kaya ayaw mong pansinin, lulubog ang araw. Bakit ayaw mong pansinin? No, kasi busy ka. Now, my point is this. Gusto ko pumunta kayo sa isang lugar na kung saan kahit isang oras lang tumingala kayo. Huwag naman ngayon kainitan, kayo matutusta sa labas. Tingnan nyo, magbulay kayo. Pag tumingala kayo, tingnan nyo yung sarili kung gaano kayo kaliit. O kayo nasa gitna ng isang bukid o nasa gitna sa beach, tingnan niyo pag tumingala kayo kung gaano kayo kaliit. At kung gaano kaganda ng nilikha ng Diyos at kung gaano kayo pinagmamalasakitan ng Diyos. Tingnan ho ninyo yan. And you will be transformed by the way you think your life. How precious God, how precious you are to Him. Mga minamahal to. Walang pahinga ang araw, nangungusap patuloy mula sa dulo ng daigdig patungo sa kabila. Iisa mensahe niyan. Sunset, sunrise, moonlight, iisa mensahe niyan. Merong isang lumikha. At ang lumikhang ito ay patuloy sa kanyang paggawa. At hindi lamang patuloy sa kanyang paggawa, nais niyan mga tao ay hanapin itong lumikhang ito sa pamagitan ng kanilang pagkakamasid sa mga bagay na ito. Ang araw ay ginamit to describe God. Napakaganda pagkagamit sa araw sa Bible. Psalm 84:11. Sabi dito, inihintulad ang Diyos sa araw. Sabi, for the Lord God is a sun
S-U-N. Ang Diyos ay araw at kalasag. Psalm 84:11, for the Lord God is a sun and shield. Ano ba ibig sabihin nito? Ang meaning nitong pagiging sun, araw, kaliwanagan ng Diyos, at shield ay ito. The Lord bestows favor and honor. That's it. Kasi sa Hebrew poetry, the first line inuulit pero isa ang kahulugan. Yung pag-ulit binibigyan ng kahulugan. Kaya ang sinabing sun and shield, it refers to the goodness and pabagsak ng pabor ng Diyos na parang liwanag ng araw. Sabi ko nga sa inyo, ang dilim, di ba? Pag ang dilim, it refers to darkness, gloomy. Pero ang sunlight, it refers to God's favor, mga kapatid. Ang sabi pa dyan, no good thing does He withhold. Wow! Hindi niya ipagkakait ang anumang mabuti. Kahit anong mabuti para sa mga lumalakad sa katuwiran. Lumalakad sa pag-ibig sa Kanya. Now, what is the effect of the sun in this earth? Pawang mabuti. Tama? Tama ba? Ang epekto ng araw sa daigdig na ito ay pawang mabuti. Sa planetang mundo, pawang mabuti. At ang Diyos ay nilalarawan dito sa Psalm 84:11 tulad ng araw at kalasag na nagkakaloob ng pabor at karangalan na hindi nagkakait ng mabubuting bagay sa sinumang lumalakad ng matuwid. Nais mong pagpalain ka ng Diyos? Na ang pabor ng Diyos, ang liwanag ng Diyos ang tatanglaw sa iyo? Bilang anak niya, I urge you, encourage you, walk in uprightness, not in disobedience. Sa tulad ng maliwanag na araw na pumipigil at tumatapos sa dilim ng gabi, mula sa pagbubukang liwayway, ang Diyos ay siyang liwanag sa mga taong nasa kadiliman pa at dinadala tayo ng Diyos sa Kanyang anak na si Jesus, who is also the light of the world. Kaya napaka-importante na mga metaphor sa Bible tungkol sa sun because it refers like God na maliwanag, like Christ the Son of righteousness, no? Kaya ang araw, mga minamahal ko, ito, 10 ng buwan, nagpapahayag ng glory ng Diyos, ng kalawakan, nagpapahayag ng glory ng Diyos, ng liwanag ng Diyos. Wow. Liwanag. Nagpapahayag yan ng kabutihan ng Diyos. Yung ulap, ginagamit ng Diyos para condensation, para pagka uminit, ay hihigop ng tubig mula sa mga karagatan at tatalin sa ulap. At pagka ibabagsak ng Diyos at magiging ulan. Di ba? Mga minamahal ko, so let us thank the Lord for this. Pero hindi pa sapat itong general revelation for us to know God more fully. We need the special revelation and that would be for next Sunday. May the Lord bless you. As you walk outside, may you see the beauty of God's creation and thank Him for that. You're still alive. Praise God. Glory to Him. Salamat sa Diyos. Purihin po ang Panginoon.